bossing. Pero prior to that, kailan mo na-realize na you can sing and sino nag-encourage sa'yo na pang recording yung boses mo? Hindi sa Bulaga na-discover. I would sing sa classroom. So, I was part of the choir. Tapos, doon ko rin ako nag-start magdala ng gitara. Kasi, di ba, pag nagigitara ka nung pogi ka eh. Ano yung college? UST? Grade school. Grade school pa? Yeah, grade Okay. 6. Wow. And then, pero it was really just a hobby. I never saw myself singing, na I'd be singing professionally. Alam mo yun, hindi talaga. Pero kasi di ba dito ang artista, tumakanta eh. Di ba? Parang at least kailangan mo kumanta. So parang gano'n lang nakikita ko. Hindi ko siya nakitang magkaka-album pala ako talaga. Na ito yung magiging... hindi, at ito yung magiging professional ako. Siyempre, it was really my mom who pushed me. And hindi ka inspired eh. Who really pushed. Si Aling ka rin Si Karin talaga eh. Itong si Mami talagang... Siguro she saw something in me. Kasi nga siguro since I saw it as just a hobby, parang laktaw sa akin, alam mo yun, malaking jump sa akin yung makita kong ito yung trabaho ko. So, napaka-distinct kasi ng boses mo. Oo nga eh. Pero alam mo yun? Hindi po. Na-distinct yung boses mo. Actually, para sa akin yung boses ko normal. Oh. Ito yung linis-linis ng boses mo. Minsan hanggang ngayon siya po, meron sa boses ko, parang gustong nila. Parang wala kang kaboses. Pero kung may kaya na sa boses. Actually, ang boses mo is soothing. Yun. Very clean. Soothing. Pero yun nga, parang siguro nga, since naririnig ko siya parate, it's nothing special for me. Siguro sa makakarinig. So siguro kaya mom ko, talagang pinupush ako. Siya talaga yung nagsusumigap na ilalapit ako kani-ganino songwriter, natatanggihan naman ako. Hanggang sa, yun nga, nasama ako sa, nung college ako, so nag-music na ako noon. Pero guitar, hindi talagang voice. Kasi nga, sa akin, ang voice ko, Parang normal sa'yo. Normal hobby. lang. Hindi, hobby. Hobby lang. Hobby siya. Hindi siya para maging career. So, naging part pa ako ng ang tawag dito, ng show band. Kumakatama sa Cubao. Okay. Yung kay Mike. Sama mo si Mike, iba? Hindi pa po si Mike noon. Yung grupo namin, Art Tension yung tawag. Sa Joker. Sa Joker. Oo. So, I think nakapunta kayo noon. O, diba? Sa may Aurora Boulevard. Yeah. So, yun siya noon eh. Tapos, doon na lang, because of Eat Bulaga, because of guesting din sa ASAP every once in a while. And then, one time si Martin Rivera ron did a special. Parang ang title nun was Women on Guitar sa Martin Rivera After Dark. That was me, Barbie, and one more. I forgot who. So, si Army Araujo, and then si Margot Gallardo, parang sabi nila, uy, makakanta tong si Aiza. So parang, they decided to watch me sa Joker. Yun ang nangyari. Nila ako sa Joker, kasama nila si Tita MG Mozo, si Merly Mercado ng Vicor. The original plan was, parang si Tita Army yata wanted to produce a single for me. Single. Pero siguro after the show, na-enjoy naman nila yung set, ganyan. Tapos nakita nga nila yung potential na, ito, pwede itong sound na ganito. So, they decided to do an album. So, yun, ganun yung nangyari. So, bilang... Album? That's pagdating. Okay. Ilan taon ka natutong mag-gitara? Grade 6 ako. So, Grade 12? No. 11? 6. Self-study lang. Halo. So, grade 6 ako. 12 ako ng first year. Mga 10. Okay. 10, 11. Advance ka pala? Hindi ako na grade 1. Talaga. Pero may grade 7 sa amin. So, parang ganun. Yung elementary mo dito na sa... OB. Sa Montessori. Talagang tsaka natatakse sa'yo ang gitara eh. Hirap kasi kung piano, bit-bit mo. Malaki pa sa akin yung instrumento ko. Ayos kaming mga ordinaryong tao.